You know what? The thing about question and answer is I think people just want to know what you have in your heart and in your mind. They're really trying to see if you are the king fit to be Mr. International, and I think all of the contestants did really great, and I think the judges are going to have a really hard time picking the winner. Wow, that's a great answer. Give it up for Atisa! Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, gawan po natin ng part 2 yung ating kahapon yung ating napag-usapan tungkol nga dito kay Vena at kay Mr. Nawat, dahil I believe na kinakailangan nating ipagtanggol ang ating candidate dito para sa kanyang maging laban sa Miss Universe 2025. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At itong ating pag-uusapan mga kapolitika ay in continuation doon sa ating natalakay na kung saan ay nagtatawan itong sila Mr. Nawat at itong si Vena Pravinar, na ang sabi natin ay halata namang insecure itong dalawa dito sa ating candidate, kasi kung walang threat itong si Atisa para sa kanila ay hindi naman nila ito papansinin mga kapolitika, just like for instance yung sa Indonesia at itong sa Vietnam na kung saan is nakoronahan na nila itong kailang mga candidate ay hindi naman sila nagbigay ng comment. Dito lang talaga kay Atisa kasi alam nila na mas malakas itong si Atisa kung ikukumpara dito kay Vena Pravinar. At parang hindi lang nakaka-proud dahil itong si Vena, alam naman natin na talagang nilapit niya yung kanyang sarili at ginawa niya yung lahat ng kanyang makakaya para lang masungkit itong corona ng Miss Universe Thailand 2025, at nilapit niya talaga yung kanyang sarili dito kay Mr. Nawat. So kitang-kita yung closeness nila at yung bond nila. At sa tingin ko ay kung kaya nag-comment itong si Mr. Nawat dito kay Atisa ay dahil nainggit sila, na insecure sila na itong si Atisa ay kinuhang host dito sa Mr. International 2025. So yung sinasabi natin na nagbabasa rin ng mga comment itong si Mr. Nawat, and I believe na totoo ito dahil sinasakyan ni Mr. Nawat yung comment ng ating mga kababayan na kulang daw sa energy itong si Atisa at kung ano-ano yung mga negatibong komento na kung saan ay umaatake naman itong mga bashers ni Atisa dito sa social media. So tinatranslate siguro yan ni Mr. Nawat doon sa comment section, at yun ang kanyang sinasabi dito sa kanyang platform na kung saan is nagla-live selling sila ni Vena Pravinar. So wala naman tayong problema dito mga kapolitika kung ibigay talaga nila ang corona dito kay Vena, at bakit pa nila kailangan na mag-comment ng negatibo dito kay Atisa. Kung meron mang dapat na magsabi nun sa kanya ay yung kanyang team or tayo as a Filipino, pero yung pakialaman ni Mr. Nawat parang ibang usapin na yun mga kapolitika, kasi dapat yung inaatupag niya yung kanyang maging manok dito sa Miss Universe 2025. So para bang nakikialam na itong si Mr. Nawat. So hindi siya magandang ehemplo para sa akin itong ginawa ni Nawat at yung kanyang sinabi sa ating candidate. At dahil dito ay role rin po natin dito bilang isang influencer na magbigay tayo ng opinion at depensahan itong si Atisa. So might as well na tayo personally is nananawagan dito sa ating mga kababayan na wag na tayong bumoto. Yun ang number 1. At ang number 2 dito mga kapolitika is yung sa pa-live selling nila, kasi alam nila na hindi na kinakagat ng mga Pilipino yung botohan kasi may bayad yun, at wala namang kwenta yun kasi nagsasayang tayo ng pagod, ng effort at ng resources, tapos wala namang napapala yung ating mga kandidata. So dito na naman sila sa live selling. So yung aking maging advice or maging payo sa ating mga kabayan mo, especially yung mga avid na supporters ni Atisa Manalo, ay wag na tayong tumangkilik dito sa kanilang mga pa-live selling, kasi at the end of the day sila lang naman din yung nag-uusap kung sino yung ipapanalo nila. Kahit maglabas pa tayo ng limpak-limpak na salapi para bumili ng kailang produkto ay ito ay patibong lang, pero hindi naman talaga tayo ipapanalo dahil ayaw nila na may kakompetensya sila. So yun ang aking maging advice, na mag-observe muna tayo kung maganda yung placement ni Atisa. So mabuti naman yun, pero yung tayo yung mag-initiate na bibili ng kailang produkto, dahil for sure may impact yun, malaking factor yung kung sino yung malaki yung benta, yung sino yung best seller, ayun ang ipapanalo nila. So mag-observe muna tayo mga kapolitika at mag-comment tayo dito sa social media na hindi natin gusto at hindi natin
natin nagustuhan itong pagiging unprofessional ni Mr. Nawat towards Atisa Manalo. Okay? So yun ang aking panawagan, aking mga payo dito sa ating mga kababayan na huwag tayong bumoto, huwag tayong maglabas ng sintimo para dito kay Mr. Nawat, para naman magkaroon ng dignidad ang ating representative at tayong mga Pilipino na hindi tayo basta-basta uto dito sa kanyang mga pakulo. Okay? Kasi I believe na bilang isang influencer ay kinakailangan rin natin gampanan yung ating role at responsibility na mag-educate ng ating mga kababayan para iwas budol. Okay? At I also believe na itong si Vena Pravinar is meron rin itong attitude, kasi kung inyong matatanda na hindi nga niya binati itong si Antonia Porcel nung nanalo nung time ni Michelle Marquez T. So meron talagang attitude itong si Vena Pravinar. Tinatago niya lang dahil kinakailangan niya pa para dito sa corona, at uhaw na uhaw kasi sa corona ang Thailand, mga kapolitika, kung kaya ginagawa talaga nila yung lahat ng kailang makakaya para masungkit itong mailap na corona para sa Thailand. At wala naman tayong issue doon. Ang issue lang natin ay bakit kinakailangan pa ni Mr. Nawat na magsalita against Atisa. Kung kayo ang tatanungin, mga kapolitika, tama lang ba na hindi na tayo boboto dito sa Miss Universe at hindi na rin natin tangkilikin itong mga pa-live selling nila? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.